sinabi ni Alden, na sinabi ni Catherine na ano din, na ang choice para lang sa mga taong walang mayaman. Ang choice daw ay para lang sa mga taong mayaman o may pera. Para ma-realize mo nga no, na parang kung wala ka talagang choice, talagang gagawin mo lahat eh. No, kahit saan ka, kahit anong trabaho, gagawin mo siya kasi wala kang choice. So, ang hirap din ng ganong buhay. No? Pag wala kang choice, talagang pagdadaanan mo lahat. Kaya nakaka-relate din talaga ang maraming mga Pilipino dito sa pelikulang ito, yung Hello, Love Again. Hello! Dito kami, we're gonna watch Hello, Love Again. Hello, Love Again. Ayan, excited. Ako yung Hello, Love Kabit. Kabit. Wait, this one too. O, diba? Parang naman. Si Alden naman. Where's the sign? They don't have the sign? Oh, wait, ano number? Ay, walang sign? Ay? Wait, wala yung picture nila, Catherine. There's no sign. Bawal na dito. Excited! Sino ang unang iiyak? Iiyak? May tissue ba? May tissue. Dapat kumuha ng tissue. Ito mo lang yung ate barcode sa kanila kaibigay sa mga bigyan. Ang dami pang bakante. Ang movie starts at 1:20. Filipino time talaga. Iiyak. Naiyak ba kayo? Naiyak ako kay Martha. Ha? Pero si Martha. Ano? Sakit ng? Likod po sa chair na. Oh, bakit? Kanina ko pa siya ginamasahe sa likod. Siniplex na lang kami. Naiyak ako sa ano, kay Martha. Mas heavy yung una. Ha? Mas heavy yung una. Hindi ko na matandaan yung una. Kasi Dapat pinanood mo yung una. Hindi, napanood ko. Which one? There's the first one? This is the first one. It's a Netflix. Sa Netflix. What's it called? Hello, Love Goodbye. Kasi mas more ano yun eh, sa Hong Kong, mas Did we mabigat. see that? Yeah. The first one? I saw it. I don't know about you. Hello guys, ayan, katatapos na namin manood ng Hello, Love Again. So ano masasabi mo sa movie, babes? Maganda ba? Nagandaan ka ba? It's funny. Yeah, ano siya nakakatawa lang na si Joros. Saka si Valerie. Tsaka yung grupo nila nakakatawa. Ano, yung humor. Ha? What? Jogi at the side. No, I know, but yung masaya din yung ano, yung mga jokes nakakatawa. Tsaka ano, sad ba? Medyo, yeah. Naiyak siya dun. Ewan ko, saan part ka naiyak? Ako naiyak ako dun sa part ni Martha. Naiyak ka dun sa part na rin yun. Yun. Diba nga sabi dun sa ano, makita mo talaga dun yung pinagdadaanan ng mga Pilipino. Totoo siya na yung ibang mga Pilipino. Tingnan mo si Catherine, ano na siya, healthcare na, tapos may mga iba pa siyang trabaho dun. Ganun talaga yung buhay ng ibang mga Pilipino dito na may mga double job, triple job. Kasi ako kahit nung nag-work ako dati sa Tim Hortons, meron akong co-worker, napapasok siya from 1 o'clock hanggang ano ba kami natatapos? Mga 9:30. Tapos papasok ulit siya ng 11 hanggang kinabukasan, hanggang 6 o'clock yata o 7 o'clock, parang ganun. So parang 2 full-time jobs. Tapos minsan, pagpapasok na siya dun sa, ano, sa trabaho namin, minsan sa kotse na lang siya matutulog. Ganyan. Sobrang pagod. Pero kinakaya niya. So ganun yung sitwasyon ng ibang mga Pilipino, di ba? Cool ko na yun, na nagdo-double job. Ano, hindi na siya ngayon one job na lang siya kasi ayan, nakabili na sila ng bahay, tsaka okay na sila, parang blessed na talaga sila yung pagiging hardworking nila. So yun na, kaya nakakatuwa din. Tapos yung isang nag-struck sa akin doon na dialogue, kasi diba doon yung sinabi ni Alden, na sinabi ni Catherine na na ang choice para lang sa mga taong walang mayaman. Ang choice daw ay para lang sa mga taong mayaman o may pera. So yun. So ngayon yung parang yung dun sa comment, dun sa yung mga
mga comment dati dun sa vlog namin na sa vlog namin no, na may mga nag-comment na parang sinabi nila na kahit saan daw okay lang na basta hindi gutom, parang ganun. Parang ma-realize mo nga no, na parang wala ka talagang choice. Talagang gagawin mo lahat eh. No, kahit saan ka, kahit anong trabaho, gagawin mo siya kasi wala kang choice. So, ang hirap din ng ganong buhay no? Pag wala kang choice, talagang pagdadaanan mo lahat. Nung wala kang walang choice talaga, di ba? Parang ang hirap ng ganong buhay. Kaya nakaka-relate din talaga ang maraming mga Pilipino dito sa pelikulang ito, yung Hello Love Again. Tapos, meron din naman na yung huling-huli na yung sinabi ng bata na Canada is not for me. So, di ba, yung parang pinakita nila din yung isang side na hindi lahat ng tao ay para sa Canada. Kasi may mga, babes? May mga, mga Pilipino na dumating dito na nalulungkot din, na minsan gusto na nilang bumalik sa Pilipinas. Kasi kahit kami, meron din kami mga kakilala na pumunta dito sa Canada. Tapos, yung anak nila, parang na ayaw dito sa Canada. So, kailangan nilang yung bata, kailangan bumalik ulit dun sa Pilipinas. Tapos, parang kasi gusto niya dun mag-aaral. So, parang hindi talaga lahat magiging masaya din dito sa Canada. So, I don't know. Depende kasi talaga sa sitwasyon. Right, babes? Maganda ang Canada, pero pinakita din dun sa movie na hindi lahat para sa Canada. Ayun, di ba sabi niya ni Martha, yung bumalik kayo sa pamilya nyo, spend time with your family. Tell them spoiler alert. Ha? No! Babes, it's just a part of the movie na hindi naman siya masyadong major. Yung sinabi ko naman, hindi siya it's not about nothing about the movie, it's just like thing. She worked so hard so that she could go home. And then after, when she went home, there's nobody home. Yeah, wala na. So parang yun din isa yun sa mga learnings, di ba? Na trabaho ng trabaho. You know, home to home to. Yeah. Tapos wala na pala. Nawala na yung pamilya mo. Hindi ka na masaya. So, minsan talagang work-life balance lang din. Yung iba nagtatrabaho ng triple job para magkaroon ng bahay. Di ba? Tapos yung pala, hindi mo na matitiran yung bahay mo. Kasi trabaho ka ng trabaho. Hindi ka na nakaka-uwi. Hindi mo rin ma-enjoy yung bahay. So, dapat talaga, balance lang talaga. The movie made me appreciate what Filipinos go through. I know. Marami talagang pinagdadaan ng mga Pilipino. At saka yung para maging, PR, maging permanent resident, ang dami talagang pagdadaanan. And sometimes you have to do, like, the hardest jobs because you don't have the choice, right? Yeah. You may have to work under the table. Lalo na ngayon, mas pinahirap pa, di ba, ng Canadian government yung pagiging PR dito. Hindi na siya ganun kadali. Mahirap na ngayon. So, yan, maano mo rin talaga yung mga, kaya bless lang din talaga kami. Kasi to si Richard, matagal na yung parents niya, ng family niya, whole family niya na dumating dito sa Canada. Yung mga talaga wala pang tao dito sa Canada, sila yung madaling makapunta dito noon. Kasi mga 1970s, ganyan pa. Pero ngayon, napakahirap na. Pakaya mo sabihin age mo? Yun naman, kasi ang naging path ko din naman pagpunta dito. Spouse. Yung parang, sponsoran niya ako. So, yun nga, iba-iba talaga yung pathway natin pagpunta dito talaga sa Canada. Yan. Yun, sana yung mga Pilipino na yung mga nasa student visa o kaya yung temporary work visa, yun, sana maging PR din silang lahat dito kasi grabe din yung mga pinagdaanan nila. Mga gastos, ang daming ginastos din. So yun, ang daming learnings dun sa Hello Love Again. Maganda yung kasi ang ganda kasi dito sinut sa Calgary. No, siya sa Banff. Kaya ang bandang ipanoorin. Maganda yung yung itsura nung Banff eh. Nakakita kaya sila ng bear doon? Nagka-camping. May bear kaya? Nag-overnight? Bear. Catherine Bear. Nardo. Nakakita sila ng bear. Morning, babes.
Joke daw. Bundok, kita yung bundok na naman dito sa dinadala na. Dito naman talaga sa Canada maraming work, basta wag ka lang mapili. Yan. Pero minsan sabi nila, ngayon mahirap na daw maghanap ng trabaho kasi may mga nakikita ko nagpo-post na naghahanap ng trabaho dahil hindi daw sila makakita ng trabaho. Pero I don't know. Yun nga. Pero may mga trabaho din naman kasi talaga na kung i-risk mo yung health mo, masakit sa katawan, yung hindi yun. Basta, di ba? Kasi syempre, kailangan marunong ka ding mamili in the long run. Isipin mo, in long term, kung magsasuffer yung health mo, why would you do it, right? So, you can just look for another job. Health is wealth pa rin para sa amin talaga.